Alright guys, good morning, and for today's video gagawa tayo ng ram pump at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ram pump. So, unang-una, ano ba ang ram pump? Yan. So, ang ram pump ay isang teknolohiya na hindi ginagamitan ng kuryente. Para saan ba ang ram pump? So, ang ram pump ay ginagamit para sa tubig. Ito ay ginagamit dun sa mga lugar na matataas at yung source ng water nila ay nasa mababa at mayroong mababang presyo ng tubig. So paano ba gumagana ang ram pump? Gumagana ang ram pump dahil sa ito ay gumagana because of gravitational force. So by gravity at presyo ng tubig. So kahit walang presyo ng tubig, basta may supply ka ng tubig, dahil sa ram pump, nagkakaroon ito ng puwersa para mapunta sa matataas na lugar. So kahit matarik yung bahay mo or yung tubig nasa baba, kahit gano'n pa ito katarik, basta maayos at tugma yung ram pump na gagawin natin or gagawin mo, ito ang tubig ay makakapunta sa iyong bahay. So, paano ba ginagawa ang ram pump? Ano ba ang mga materials na kailangan upang gumawa ng ram pump? So, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga materials at kung paano ito binubuo. Base sa pagkakasunod-sunod ng mga materials na gagamitin natin at kung ano-ano ang mga ito. So, unang-una, mayroon tayo ditong T na tubo. Bakal, ginagamit sa tubo na mga gumagawa ng ram pump. Kasi ang ram pump mayroong plastic, mga PVC. So ang napili ko is tubo. Kasi ang tangke na gagamitin natin is bakal. Okay? So mayroon tayong T. So mangangailangan ka ng dalawang T. Mayroong tawag nito sa mga hardware, naple daw. Kasi double PLE. Kaya ako naman, siguro tawag yun, nipple or naple, siguro basta yun na yun. So, ilang naple or nipple ang kakailanganin natin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, bali anim. Okay? Tapos, mangangailangan tayo ng elbow. Ito naman ay, may dalawang uri tayo ng valve or check valve. Ito ay T-type na brass check valve. Ito naman is parang nipple lang ang style niya, pero check valve din ito. So mayroon tong spring sa loob. Tinanggal ko lang kasi dapat wala siyang spring. So mangangailangan tayo ng gate valve. Okay, gate valve. Tapos mangangailangan tayo ng coupling. Iba-ibang uri ang coupling. Mayroong connector coupling, adapter coupling. Tapos, ito. So, kasi number 1 yung hose at tubo na gagamitin ko. Kaya lahat ng aking materials ay number 1 din. So, may iba-ibang sukat yan. Mayroon itong 1 in 1/4, mayroong 1/2, mayroong number 2. Yan. So, buko dito, kasi kailangan natin ng dalawang coupling, teflon tape, napaka-importante to seal na hindi yung magtagas yung pag-connect natin. So okay, so paano ba ito binubo? Itatabi natin muna ito. Okay, so una, T, kakabitan natin ng itong naple or nipple. Okay, ang isusunod natin dito is elbow. Pag ganyan. Okay, so kita naman. Tapos, susundan ulit natin ng isa pang nipple or naple. Tapos, dito natin nilalagay yung isang brass check valve. Mayroon nitong dalawang arrow. Yan. So, kung makikita ninyo, parehas silang pataas. Ang gagawin natin dito is itong T-type brass check valve, gagawin nating pababa.
Okay? So, dito yan. Ganito siya. Kaya ganito. So, pababa ang arrow niya. Tapos dito, sa isang T, sa T, gagamitan natin ng naple ulit, or nipple. Ilalagay natin yung check valve na isa. Kung mapapansin ninyo, mayroon naman siyang arrow, pataas to. Okay. Okay. So, ito kasi, brass check valve na T-type, no return to. So, itong gagamitin natin bilang isang waste valve. So, dito dadaan yung tubig, tatapon palabas, babalik, pupunta dito, ito naman pataas. So, no return din yan. Pag pumunta tumaas yung tubig, hindi na siya makakabalik kasi may lock din siya. Tataas-taas siya. Okay? So, anong kasunod? Naple ulit or nipple. Yan. Dito natin ilalagay yung T ulit. Yung isang T natin. Yan. So, ganyan. Okay. So, kita pa naman. So, bali ganitahin natin. Okay. Ganito. Tapos, dito, maglalagay tayo ng isa pang, actually ito, dapat ito, hindi ko na nilagyan ng Teflon tape. Kasi ito ang ikakabit natin sa tangke. Tangke na magiging pressure tank natin. Kakabit to doon, tapos dito na. So dito sa taas, is tangke na siya. Yung, kung mayroon kang lumang fire extinguisher, tangke ng gasol, o kung meron kang galon na matibay na pwede ito dito ang isalpak, kahit anong galon na may 4 na litro or 6 na litro or mahigit pa, basta pabilog siya, or kahit anong type, basta matibay na pwedeng istakan ng tubig na may pressure ng hangin, pwede yon. So akin, gagamitin ko is tangke ng gasol para mas matibay. So dito siya ikakabit yung tangke ng gasol. Okay? So dito, gagamitan naman natin ng isa pang yung T natin, gagamitan natin ng isa pang naple or nipple para ilagay ko naman itong gate valve. Okay, so gate valve yan. Okay, so dito siya. Okay, so para saan naman itong dalawang to? Ito is para sa receiver. Yan, so dito mo siya lalagay. Kasi ito galing sa supply, sa source ng water natin. Kung galing sa tangke, kung mayroon kang bukal, kukunin mo kahit walang, or batis, dito siya ilalagay. So ginamit ko number 1 kasi number 1 yung hose na gagamitin ko. Tapos dito naman, yung papunta naman sa bahay, so dito ko naman siya ilalagay, ang isang coupling natin. Okay, so number 1 din siya kasi yung hose na gagamitin ko dito is number 1, tapos papunta doon sa dulo kalahati na, half na yung gagamitin ko. So number 1, 1/2 ay half lang dinidya na tubo na hose ang gagamitin ko. So okay, so yun na yun guys, maraming salamat. At sa susunod na video naman, papakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit yung tangke. So, ito na yun. Buo na, ramp pump natin. Ito na yung mga kailangan materyales para sa ramp pump. Thank you so much. See you.